Ito na yung first step natin papunta sa pinapangarap natin na lokasyon. Abangan na lang ang reveal kung ma-approve. Binook pala namin DFS Asiana kasi parang iba yung lumalabas sa Grab eh. Paiba-iba yung naka-Japan visa application. Nasa pinakahuling building siya dito sa Parkal. And katabi siya ng 7-Eleven. Nasa corner lang siya actually. Kabilang corner. Kasi pinakakanto, nandun yung mga stores. Tapos may 7-Eleven nakatabi. Tapos nasa third floor siya located. Kung sakaling maliligaw kayo, tanong-tanong na lang sa mga guard. Marami din kasing guard dito. Alam na nila yung Japan visa application. Tumating pala kami dito 10 AM. Pero ang schedule namin 10:45. Tapos yun, kulang-kulang mga 10 minutes yung naghahanap pa kami ng location. Tapos pag-akit namin sa taas sa third floor, nasikaso na agad kami. Tapos yun, tuloy-tuloy na yung process. Natapos kami mga 10:45 kung ano yung time namin mismo, doon kami natapos. Kaya yun, siguro naka-lounge kami. Naka-premium lounge. Kaya yun, chill dun sa sa lounge nila. Naka-premium lounge pala kami kasi wala na kami makuwang slot. Wala na, nagkakaubusan na. Nag-book kami October 4, tapos nakuha namin slot November 27 na. Yun, ganun ka pag ganitong panahon, December. Peak season na. Puro nagsusearch na ng mga turista, nag-a-apply ng application sa visa. Kaya as much as possible dapat agahan na pag-book ng visa or sa kung mag-agency kayo, aga-agahan nyo na rin para kahit pa paano may time pa kayo. Tsaka wag muna kayo magbubook ng ticket. Huwag nyo kaming tularan. Nakabook na kami ng ticket eh. Abangan na lang ang mga susunod na kabanata. So wakas, success. Nakatapos lang namin mag-apply dito sa DFS. Success. Hindi naman masyado kinuha lahat ng documents na prepare namin. Parang tigi-isang copy lang. So yun, explain ko na lang mamaya kung ano yung mga documents na prepare namin. Tsaka kung ano yung mga pinilapan namin dun. Kasi may mga katanungan din kami before eh. Ayun nga, kakabalik lang namin galing sa VFS and discuss ko na lang yung mga pinasa namin na requirements sa VFS. Sa case pala namin, si Van yung guarantor ko. So siya yung may mga requirements na madami. Muna pala sa requirements ay passport. Physical na passport, huwag nyo kakalimutan dalhin yun. Tapos kailangan meron din photocopy nun. Colored, in detail page lang. Tapos lahat pala naka A4. Tapos next pala ay visa form. Digitally na namin siya sinulatan para hindi na handwritten kasi mahirap magbura-bura. Pero yun, pa-discuss ko na rin mamaya yung mga katanungan ko before na okay naman, tinanggap naman. Next is, ayun nga, nasabi ko, colored passport by page. Tapos birth certificate since pa lang kami first timer. Ayan, birth certificate na one year yung yun, makikita naman yung sa baba sa may barcode, nandun yung date. So, tapos marriage certificate if applicable. Since kami, married kami, meron din kami pinasa marriage certificate. Pero isa lang, sa amin dalawa na yun. Tapos yung itinerary, simple lang naman yung itinerary namin. Parang lang, naka-Excel lang. Tapos yung place and yung date, yun lang. Basta yun, may itinerary ka na, sample itinerary lang. Kahit lang, mema itinerary lang. Pero syempre, yung doable. Mamaya maglista ka ng kung ano-anong itinerary doon, hindi naman pala siya doable. Sunod-sunod na tour, sunod-sunod na DIY, tapos first time. Ito pala yung sample itinerary namin, simple lang, basic. Yan, date, name of tapos yung accommodation. Yun lang. Meron din naman sila available online na ito. Nakalimutan ko pala sabihin, since yung application namin ay isa lang din yung itinerary. Sa amin dalawa na yun kasi isa lang yung nag-asikaso sa amin. Tapos ito, bank certificate na may 6 months ADB. Yun yung kay Van dalawa yung ni-request namin pero isa lang yung kinuha. Isa lang pala ang kailangan. Sa amin dalawa na yun kasi isang application lang naman kami. Tapos, ITR. Yun, siya lang yung may ITR. Isa lang din yung kinuha. Yung original lang yung kinuha. Pero pwede rin naman yung photocopy kasi tinanong kami doon kung original ba daw or yung photocopy yung bibigay namin. Yung original na lang, pero isa lang. Lahat A4. Para sure. Kasi hindi tatanggapin yan pag hindi A4. Pero yung yung ITR na pinasa namin, hindi siya naka A4. Pero kinuha pa rin since yun yung original eh. Pero nagpa-print kami ng A4, pinascan print namin. Just in case. Pero original pa rin yung kinuha eh. Tapos COE.
Isa lang din. Yung kay Vane. Yun yung COE na ginamit. Next is guarantee letter. Ito, nasa akin na to. Ayun, meron naman silang form sa online. Tapos, proof of relationship between applicant. Ang kinuha na lang is yung marriage certificate since married naman kami. Yun na yung parang proof namin. Ayun, isa pa pala, cover letter na nag-explain na since wala nga akong ITR tsaka wala akong bank certificate na may ADB, basta explain mo lang doon kung bakit wala kang may papasang ITR and bank certificate na may ADB. Yun lang. Simple lang yung i-chat GPT ko lang yun eh. Tinanong ko lang, sabi niya, gawa mo ako ng marunong naman magtagalog si chat, tapos sabi mo lang English yung yung sagot sa'yo. Explain mo lang na wala kang ITR tsaka bank certificate na may ADB. Tapos si guarantor ang maggagastos ng full expense sa buong trip mo. So make sure lang na mataas yung ADB mo, 6 months ADB nung magagaranty sa'yo. Yun lang naman ang mga requirements na pinasa namin. Actually, yung requirements sa site ko, nabawasan kasi nag-prepare kami ng separate eh. Pero since isang application lang kami, ayun, pinag-isa na lang. Tigi-isa na lang, tigi-isang original. Tapos ayun, next na tayo. Discuss natin. Ito, yung sa visa application form, ang mga katanungan ko before ay ito, pinakauna, sa lahat ng bagay na hindi naman applicable sa'yo, NA, kailangan may nakasulat na NA. Tapos yung unang katanungan ko dito is yung itong ID number issued to you by government. Ang ginamit ko sa akin ay national ID. Oo, national ID. Yung nasa digital, nasa ano ba yun? Basta yung Philippine app ng ID. National ID app, yon. Nilagay ko lang doon yung number. Hindi na ako nag-provide ng ID na photocopy or anything. Tapos si Van yung ginamit niya, yung ID number ng passport niya. Ayun. Kasi hindi kami sure eh. Tapos, name, address of hotel, persons. Nalagay namin dito yung pangalan ng hotel na pag-i-stayan namin. Ayun, nakabook naman na kami pero free cancellation naman siya within a specific time. So, anytime pwede ka mag-cancel kung sakaling hindi ma-approve sa visa kasi nag-risk na lang kami na since piso sale. Ayan, book na tayo. Nadala ng bugso ng piso sale kasi sa sa pack eh. Kaya yun, napabook ng walang visa. Kasi yan, contact number. Nilagay na rin namin contact number ng ng hotel namin. Tapos kung yung address, city, Taito City. Sa Sakusakasay kami nakabook. Taito City, Japan. Tapos ito, current profession, lagay mo dyan. Ang nalagay ko sa case ko, NA, since guarantor ko si Vanessa, sa kanya nakalagay yung position niya. Tapos yan, company details, alam niya na yan. Usually, nandun naman yun sa yung company details na sa COE. Ayun, nandun yung address, nandun yung number, nandun yung pangalan. Ayun, para madalian na lang. Ano to? Ba't may nakagupit? Ayun. Tapos dito, second page ng form. Sa guarantor ko, lahat ng nasa likod, lahat, NA, maliban sa date, syempre, of application, tsaka yung pirma. Tapos dito sa may mga checkbox, lahat yan naka-no lang, lahat yan. Tapos the rest, NA. Hopefully, makapasa kami within, 7 days. Pero syempre, dadaan ng weekdays. Kasama nyo na yung weekdays, mga 10 to 14 days. Mga ganun. Tapos tumama pa sa holiday. Kaya yun, mga ganun. Technically, mga ganun yung time frame para makuha nyo yung passport nyo. Tapos, hindi pa sure kung papasa or rejected ba or approved. So yun, balikan ko na lang ulit kayo pag na-approve na kami. So yun guys, today is the day. Andito na ang visa namin. Yay! So, mag-unbox tayo ng visa. Kung ba? Finally. Ayun, bale, dumating siya ngayon. Date, December 13. Tapos 27 kami nag-apply sa VFS. So parang 13 days din kasi nagkaroon pa ng holiday eh. November 27 kami nag-start tapos December 30 namin nakuha ito. Kaya yun, may holiday tapos may 2 weekend yata. Kaya yun. So parang technically 2 weekend yung tumama eh. Tara, unbox na natin. Silipin natin. Kung ano ba talaga ang husga. Passport lang naman siya eh. Pero may papel eh. It's our first time. First time namin. Sana meron pang kasunod. Single entry ang in-apply namin. Hindi na kami umasa na mag-multiple. Ulit. Meron pa isang plastic. Plastic ulit. Yeah, let's go. Saan ito buksan? Buksan na natin? Oo, buksan na natin. Tuloy-tuloy na natin. Sa loob makikita yun, di ba? Sa loob Sabay tayo. Sa likod ba o sa loob? Sa likod? Sa likod ba ng First time.
Yes, so. Ayun. Saan likod lang Ayun, makikita? oh. Ayun, nabuksan mo na. Isang Hilahin page mo na. yata ng passport. Nasa isang page. So, ito. Ayun natin. King, 10 1, 2, 3. Saan siya? Wala. Ay, ito, may mukha ako. 15 days. Ayun. Hey, let's go. Approve. Yay! Single entry. Approve to, no? Pag ganito. Pag may details. Oo. Tama, no? Di sana walang nakalagay. Ayun ang first day of 15 days. Yay! Yay, let's go. Japan. Here we Yay! go. Tuloy na! Ayun ang Japan. Mga risk taker kami. Nag-book nang wala pang visa. Pero at least sa susunod, kailangan mag-apply muna ng visa. Hey. Yay! Okay na to, pwede na natin ingatan yung passport natin. Ayun, let's go. Tara, diretso na tayo sa airport.